cling to the old rugged cross. All dreams in something more of Magandang gabi at happy Sabat po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa sa ating Vesper prayer, tayo muna po ay mag-aawitan. Awitin po natin ang I Sing the Mighty Power of God sa SD Hymnal 51:5-1. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pauwitin ang This is my Father's Word. This is my Father's word. Sing
Tayo po'y magalang lumuhod. Panalangin. Ama naming dakilang banal, nasa troon ng katastasan sa mga langit, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa mga oras na ito sa bispiras po ng araw ng Sabat, na kami po muli inyong dinala sa inyong tahanan upang patuloy naming purihin at sambahin ang inyong banal na pangalan. Salamat po ng marami, Panginoon, sa buong sanglinggo na kami po inyong pinagpalat, iniingatan sa lahat po naming mga gawain, at nawa po kami inyong patatawarin kung saan man kami nagkukulang at nagkasala, Panginoon, sa aming mga pananalita, sa aming iniisip at sa aming mga kilos, Panginoon. Nawa kami po inyong patatawarin. At sa mga oras na ito, Panginoon, nihingi po namin ang inyong banal na Espiritu na siya po manguna sa bawat sa amin, na focus po namin pakinggan ang inyong banal na mga salita, na ang inyong pong pinadala na tagapagbalita sa pangunguna po ni Sir Chad, na mga salita na kanyang bibig kasi ay nagmumula po sa inyo, at handa po namin buksan ang aming mga puso at isipan, na sa ganoon po, Panginoon, may tanim po namin ito at magiging inspirasyon namin ito sa aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo habang kami naghintay sa inyong muling pagdating. Dalangin rin po namin ang mga kapatiran na sila po'y parating pa lamang, na sila po inyong ingatan na makarating po sa simbahan na ligtas po, Panginoon. Panginoon, kami po ay tiklop tuhod na humarap ngayon sa inyong banal na harapan bilang pagpakumbaba at humingi po ng kapatawaran, at ang lahat po ng aming kahilingan naway makarating sa inyong banal na luklukan. At ito'y aming inasahan ang inyong pagdinig sa aming mga dalangin, alang-alang po sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Happy Vesper and also happy Sabbath po sa ating lahat. At sa gabi pong ito ay atin pong muling kakamayan ng ating mga kapatid na nasa malapit sa atin, sapagkat nais po nating ibalik sa Diyos ang ating mga pasasalamat na tayo ay muling narito na atin pong sama-samang sambahin ang ating Panginoon. Atin pong kamayan, and then happy Sabbath. Ayan. Okay, napakaganda na tayo po ay atin pong na-extend ang ating mga kamay sa ibang mga kapatid, sapagkat di natin alam ang ating mga kapatid at mayroon pong mga kalungkutan, may mga problema sa napawi sa pamamagitan po ng atin pong pagbabatian, no? So ang atin pong pagsambatan ngayon ay tayo po ay pinangunahan ng ating Care Group 2 at Care Group 2 Mount ano ba tong Mount natin? Mount Olive, yan. Nakalimutan ko. Thank you, Brad Boyet. Mount Olive. So, ang pagkakasunod-sunod ng ating pagsamba ngayon, tayo po ay pinangunahan ang ating chorister, Sister Bing Ranis, and then ating monitoring screen, si Brother GR, at ang ating opening prayer ay si Brother Buyit Polina. Ganon din na ang inyong presider, inyong lingkod, Brother Ronnie. So, tayo po ngayon ay makapakinig ng dalawang mensahe sa awit at sa salita ng ating Panginoon. Ang magbigay sa atin ng mensahe ay ibibigay po ito sa atin ng Lagadi Sisters. Yan. Then, kasunod po nito, ang magbibigay sa atin ng mensahe ay ipagkalob sa atin ni Sir Chad Villasario. So, ito po ang at pagkatapos ng mensahe ay magbibigay ng muling awit ang ating dalawang masigasig na mga juniors. Si Brother Junjun
And then si Itadtad, yan. Yan. Sila ay magbigay din ng awit. No? Okay, so closing song, then closing prayer ng ating speaker. So, ibigay natin ang panahon para sa ating special song. Message in song. Yan.
Maraming salamat sa awit. Although hindi ko masyadong naintindihan kasi English yun, pero maganda yung pagka-awit. Okay. Mga kapatid, ang ating pag-aral ngayon ay mayroong isang bersikulo at mayroon ding isang istorya na makuhaan natin ng leksyon. Okay. Kung mayroon kayong cellphone na may Bible, ay buksan ninyo sa unang Samuel Kapitulo 15. 1 Samuel chapter 15. Okay. Ang istorya nito sa panahon ito ni Samuel. No? Tapos sa panahon ni Samuel, propeta ito si Samuel, ay doon nagpili ang Panginoon ng hari sa bansang Israel. Alam niyo, ang Israel ay sa ano ba yun? Ika-4 na hari na hati ang Israel. Ang isang grupo ng Israel, yung 10 tribo na nandoon sa norte ng Israel. Doon sila. Tapos, yung 2 tribo ay yung dito sila sa Jerusalem. Ang 2 tribo na yon ay tribo ni Juda at saka ni Benjamin. Dito sila sa Jerusalem banda, sa south. Ang unang hari ay si Haring Saul. Nung pinili siya, hinanap siya ni Samuel, nakita siya kaagad kasi siya ang pinakamatangkad na tao sa buong bansang Israel. Na noong nag-ipon ang lahat ng mga tao, si Saul ay kitang-kita kasi siyang pinakamatangkad sa lahat ng mga nandoon sa pagtitipon. Ngayon, sa istorya nito, si Propeta Samuel nagbigay ng instruction kay Haring Saul na makita dito sa unang Samuel Kapitulo 15. Ang sabi ni Propeta Samuel, Haring Saul, maghanda ka at girahin mo si Amalek. Kasi si Amalek ay hindi niya pinagbigyan ang bansang Israel na dumaan sa kanilang lugar nung naglakad pa ang mga tao magmula sa Ehipto hanggang sa lupang pagako. Kaya girahin mo si Amalek at ubusin mo ang lahat ng mga tao. Lalaki, sundalo, lalaki, babae, mga batang maliliit, ubusin mo. Pati ang kanilang mga hayop, ubusin mo. Wala kang itira kahit isa. Sabi niya kasi nung naglakad tayo, ang ating mga ninuno, hindi nila tayo pinagbigyan na dumaan sa kanilang lugar para sana shortcut lang, pinaikot pa tayo. Kaya ubusin mo lahat. Di naghanda na si Haring Saul. Ang kanyang hinanda ay ang sundalo niya 200,000 ang sundalo niya. Okay. Plus mayroon siyang kinuha pa rin sa isang tribo na 10,000. So,
210,000 soldiers ang inihanda para atakihin nila si Ismail. So, nagira na, mga kapatid. Natalo si Amalek kasi ang Israel sa kanilang pakipagdigma, tinulungan sila ng Panginoon. Ngunit itong si Saul, hindi niya pinatay ang mga matatabang baka at saka yung ibang mga hayop na matataba. Sa hindi niya tinupad ang instruction ni Propeta Samuel. So noong pinuntahan niya si Saul, tapos sabi ni Saul ay purihin ang Panginoon, nanalo tayo. Pero sabi ni Samuel, mayroon kang kasalanan. Bakit hindi mo pinatay ang hari? Yung si Agag. Pagkatapos sabi niya, mayroon pang mga hayop na mga matataba, hindi mo pinatay? Bakit ganon? Sabi ni Haring Saul, ang hayop ay i-alay natin sa Panginoon. Kaya yung si Samuel hindi kumporme doon. Kaya yung very famous na statement ni Propeta Samuel na hanggang ngayon ay nauulit-ulit sa ating pag-iisip. Ang sabi ni Propeta Samuel, "Behold, to obey is better than sacrifice." Ang pagtupad ay mas mabuti kaysa sakripisyo. Ibig sabihin, mas okay yung sinunod mo yung instruction ng Panginoon kaysa sa magsakripisyo ka ng labag sa kanyang instruction. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Yun ang. Bakit hindi tatanggapin ng Panginoon yung sacrifice na sinasabi ni Haring Saul? Bakit hindi tanggapin ng Panginoon? Kasi nilabag niya ang instruction. Nilabag niya ang instruction. Sa isang banda, kung meron kayong Biblia, mayroong statement dito si Haring David na sinulat niya na instruction ng Panginoon. Sa mga awit, Kapitulo 50, Psalms chapter 50, verse 5. Okay. Kung wala kayong Bible, huwag lang ninyong buksan ang Bible ninyo dito. Okay? Ang sabi dito, "Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Ipunin ninyo ang aking mga banal, yung nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng sakripisyo." Parang hindi pareho, ano? Kasi dito, mayroong hayop na hindi pinatay para i-sacrifice, pero dito, sa kabila, mayroong nagsabi na, "Ipunin ninyo ang aking mga banal, yung nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng sacrifice." Ang ibig sabihin nito, mga kapatid,
na ang ating pagsakripisyo, ang ating commitment sa Panginoon sa pagsakripisyo ay mayroong requirement. Mayroong kailangan muna nating gawin. Kasi kung hindi natin magagawa yon, ang ating pagsakripisyo ay walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. Okay. So, ang una sa lahat, kailangan sumunod tayo sa Panginoon para na ang ating pagsakripisyo ay Kanyang matatanggap. Pero kung ang ating ginawang pagsakripisyo sa likod noon ay marong hindi pagsunod, hindi niya tatanggapin yun. Okay. Ano ang naging basis ng ating pagsakripisyo sa ating Panginoon? Bakit tayo ay magsakripisyo? Ang requirement ng Panginoon sa pagsakripisyo, mga kapatid, ay kailangan ang ating pagsakripisyo ay nakabase sa ating pagsunod sa Kanya. Okay? At ang ating pagsunod sa Kanya ay nakabase, nakapundar sa ating relasyon sa Kanya na yun ang pag-ibig. Love. Kung walang pag-ibig, kahit ano pang sakripisyo mo, hindi tanggap ng Panginoon. Okay. Mayroon tayong basahin ulit dito sa 1 Corinto Kapitulo 13. Ano ba yun? Mayroon kayong Bible, 1 Corinto. Ang sabi dito, 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Sabi dito, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, meaning love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kahit na magaling ako magsalita, marami akong natutunan sa mga salita, sa mga lingwahe ng tao, lingwahe ng mga anghel, kung wala akong pag-ibig, ang aking mga sinasabi ay parang sounding brass lang. Alam niyo yung sounding brass? Nakakita ba kayo ng banda na mayroong ginaganon? Anong tawag noon? Hindi drum, yung parang dalawang plato na ginaganon para magkaroon ng tunog. Cymbal. Yun. Sounding brass or a tinkling cymbal. Kung walang pag-ibig. Kahit ang gagaling mo magsalita, kung walang pag-ibig, sorry lang. Pangalawa, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but I do not have love, I am nothing. May pag-ibig ba tayo sa ating puso, sa Panginoon? Number 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, no love, it profiteth me nothing. Kahit na ibigay ko yung aking lahat ng mga pagkain para mapakain ko sa mga taong pobre, kahit na ipasunog ko ang aking katawan, pero wala akong pag-ibig, walang kabuluhan, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Mrs. White sa Acts of the Apostles, sa panahon ng persecution, mayroong mga mamamatay na martir, pero kung walang pag-ibig, ang sabi ni Mrs. White, hindi po pwede yun.
magiging walang kabuluhan. Sabi niya, even if you will die as a martyr, but if you do not have love, love to God, walang kabuluhan. Tapos ang sabi dito, charity or love suffereth long and is kind. Charity envieth not. Hindi, ano ba yun? Envy? Yung, ano yung envy sa Tagalog? Okay, envy rin siguro. Ang pag-ibig ay hindi nagmamayabang. It vaunteth not itself. At hindi siya nagmamataas. Diba? Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa mga kasalanan. Ngunit natutuwa siya sa katotohanan. Yun. Gather my saints together unto me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Pero yung ating pagsakripisyo, ano ang basihan natin? Gusto ba lang ba natin na magsakripisyo ng ganun lang? Nagsakripisyo tayo mga kapatid para sa Panginoon kasi ang ating Panginoon ay siya yung unang nagsakripisyo para sa atin at kanyang ibinigay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero kailangan ang ating sakripisyo ay nakabase sa ating pagsunod sa kanyang utos, sa kanyang instruction, Kasi kung hindi tayo magsunod, kahit ano pang isakripisyo natin sa Panginoon, pero mayroong mga hindi natin nasusunod, walang kabuluhan yan. Now, mayroon tayong kung minsan na mga tinatago na mga kasalanan. Na hindi natin nahingian ng tawad sa Panginoon o di kaya nandyan pa rin tayo sa kasalanan na yan na ikaw lang ang nakaalam, ako lang ang nakaalam. Mayroon akong kahinaan, ako lang ang nakaalam. Mayroon akong kasalanan na nakabinbin, hindi ako nakasunod sa Panginoon, pero ako lang ang nakaalam. Kaya ang sabi ng awit, Lord, please, forgive. At ang paghingi natin ng tawad sa Panginoon, mga kapatid, isa ang ating hinihingi, bigyan niya tayo ng dalawa. Pinatawad niya tayo, at bibigyan niya tayo, dagdag sa kapatawaran, bibigyan niya tayo ng lakas upang makatayo tayo sa katotohanan at hindi na natin maulit yung ating mga pagkakamali, mga kasalanan na katago. Hindi na kailangan ibulgar mo dito sa maraming tao. Ikaw lang. Kaya ang sabi ni Mrs. White, we should not neglect secret prayer. Kasi doon sa secret prayer, doon natin masabi sa Panginoon na walang ibang makakarinig, Panginoon lang at saka ikaw. Kayong dalawa lang ang mag-usap. Kasi kung ibulgar mo pa dito yun, magkasala pa yung iba kasi magkwento-kwento na, ay, si ganito, ganyan-ganyan.
Kaya mga kapatid, ang sabi ni Mrs. White, ang pinakamataas na antas ng pagsamba sa Panginoon ay yung pagsunod sa Kanya. The highest form of worship is obedience. Ang ibig sabihin, kung nagsamba tayo sa Panginoon pero hindi natin sinunod o mayroon pang mga nakabinbin, hindi pa natin nahiwalayan, ay hindi natin naabot yung the highest form of worship, which is obedience. Obedience to His command, obedience to the truth. Sa huling mga araw, ang Panginoon mas lalo niyang palakasin ang tinig ng Kanyang Espiritu sa pamamagitan ng ating konsyensya upang mahingian natin ng tawad, makasunod tayo sa Kanya sa ating konsyensya. Anong mga ibig sabihin ng konsyensya? Parang nasabi ko na yata dito noon. Sabi ni Mrs. White, ang konsyensya, conscience is the voice of God, heard amid the conflict of human passions. If it is rejected, the Spirit of God is grieved. Ang konsyensya ay tinig ng Panginoon na ating marinig sa kabila ng kaguluhan sa ating kapaligiran. Kung atin siyang i-reject, hindi natin pakinggan, naging malungkot ang Espiritu ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, sa gabing ito, hanggang doon lang tayo. Sana ang ating pagsunod sa Panginoon ay nakabase, ang ating pagsakripisyo sa Panginoon ay nakabase sa ating pagsunod sa Kanya, at ang ating pagsunod sa Kanya ay nakapundar sa ating relasyon sa Kanya, na yun ang pag-ibig, sapagkat ang ating Panginoon ay siya yung unang nagsakripisyo para sa atin. Sabi niya, gather my saints together unto me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Pagpalain sana tayo ng Panginoon.
Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang I Will Sing of Jesus' Love. I will sing, oh Jesus, love, sing of Him who first loved me again. Great words of love in died on Calvary. I will sing of Jesus' love and His praise. My heart shall be His done. God Almighty, I will sing His love to me. Yes, all loving heart, earth or heaven, and never know love that sees. As dark as mine, and He made us white as snow. I will sing of Jesus' love and His grace. My heart shall be His done. God Almighty, I will sing His love to me. For Him on the Calvary, such love is the Lord I owe. My heart is torn, but me now my love to show. I will sing of Jesus' love and His grace. My heart shall be His done. God Almighty, I will sing His love to me. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa inyong salita na nagpaalaala sa amin, sa aming pagsunod sa inyo. Tulungan ninyong bawat isa sa amin, Panginoon, na willing kami na mag-sacrifice sa inyo at sumunod sa inyong patakaran. Hindi sa aming sariling lakas, kundi sa inyong kapangyarihan na aming tatanggapin. Sana, Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa sa amin, makapaghanda kami sa aming tinatahak na buhay sa mundong ito upang kami ay inyong magamit sa inyong gawain, makatulong kami sa aming kapwa, makapaghanda sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. Sa aming pag-uwi ngayon, aming hinihiling ang patuloy ninyong pag-ingat sa bawat isa sa amin hanggang makarating kami sa aming mga paroroonan, sa aming mga tahanan, na walang mga problema na mangyari sa amin. Ito po ang aming hinihiling, alang-alang lamang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.